Basahin natin. Sabi ni Tatay Digong, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa, isali ko na lang yung akin because importante sa akin yung programa. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly. Kung bakit ganon? As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Maybe commented on the directions that the government is proceeding. Ito yung sinasabi ko mga lods at ito yung gusto kong maintindihan ng iba na never naman crucify at criticize ni Tatay Digong, di ba? Si PBBM during his term right now. Di ba? Wala naman ako narinig na pambabatikos. Yung iba lang naman yung, di ba? Yung iba lang naman yung na may misinterpret. Yung iba pa, binabalik nila yung sinasabi ni Tatay Digong during election pa. Tapos na yun di ba? Tapos na ang election. And pag-usapan natin yung term ngayon ni President BBM na wala naman siyang sinabing pambabatikos. Di ba? Si Tatay Digong, wala naman siyang sinabing pambabatikos or against siya kay President BBM. Clearly naman, ang binabanatan niya, ang House of Representatives, si Tambaluslos, di ba, yun lang naman Tapos ito naman yung sagot ng Malacanang. President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Di ba? President BBM nga ay wala namang masamang tinapay, 'di ba? Kay Tatay Digong. And even Tatay Digong wala naman siyang sinasabing masama, 'di ba? During PBBM's term. Kaya bakit yung ibang, 'di ba? Bakit yung ibang mga loyalista ay sinisiraan, binabanatan si Tatay Digong at kung ano-ano pang mga pinagsasasabi? Clearly naman na yung mga comments ni Tatay Digong ay para lang naman sa Kongreso. 'Di ba? Para lang naman kay Tambi. 'Di ba? At yung mga sinasabi niya, yung iba lang comments lang, 'di ba? Comments lang. Sa nangyayari ngayon, karapatan naman yun ni former President Duterte kasi private citizen na siya. So, 'di ba?